Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli tayo upang magbahagi ng kaalaman tungkol po sa trabaho po ng isang security guard. Upang sa mga nagnanais po na pumasok sa ganitong uri ng trabaho ay meron na po kayong idea or advance na kaalaman kung ano ba ang trabaho ng isang gwardiya. So simulan na po natin. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung tinatawag na arrest by security guard or yung pag-aresto ng isang gwardiya. So ano nga po ba itong arrest? Ayon po sa Rule 113, Section 1 ng Revised Rules of Criminal Procedure, ang definition po ng arrest is the taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense. Ito po ay ang pagkuha sa isang tao para dalahin sa kustodiya ng otoridad upang sumagot doon sa posibleng kaso laban sa kanya. At may dalawang klase po ang pag-aresto. Ang una po ay arrest with warrant at ang ikalawa po ay arrest without warrant or yung warrantless arrest or citizen's arrest. Ang arrest with warrant po, ito po yung pag-aresto na may warrant of arrest. Ito po ay ginagawa po ng ating mga kapulisan na kung saan may order po sa kanila ang judge para hulihin o dakipin ang taong nagkasala. Ang arrest without warrant naman po or warrantless arrest, ito po ay ginagawa rin po ng ating mga kapulisan at pwede pong gawin ng private person. At dito po tayo kasama mga security guard sa citizen's arrest or arrest without warrant. So dumako na po tayo sa ating Republic Act 5487 sa Rule 13, Section 2, Powers and Duties, arrest by security guard. Sabi po doon, a security guard or private detective is not a police officer and is not therefore clothed with police authority. However, he may effect an arrest under any of the following circumstances. Sabi po doon, ang security guard daw po ay hindi police officer at walang authority gaya ng ating mga kapulisan. Pero, pwede tayong mang-aresto sa alinman sa mga sumusunod na circumstances or pangyayari. At ano-ano nga po ba itong mga ito? Number 1 po, when in his presence, the person to be arrested has committed, is actually committing, or is attempting to commit an offense. Sabihin po, in his presence or in your presence, sabihin, nandun ka, kita mo na yung aarestuhin mo ang siyang gumawa, siyang gumagawa or gagawa ng krimen. In your presence, nandun ka, kita mo. In Latin word, in flagrante delicto. Or caught on the act, sa wika po natin ay huli sa akto. Sabihin, nandun ka, kita mo. Ang halimbawa po niyan, kita mo si Pedro sinaksak si Juan. Kita mo si Pedro sinasaksak si Juan. Or kita mo si Pedro na sasaksakin si Juan. Sabihin, nandun ka, in your presence, kita mo yung gumagawa, yung gumawa or gagawa ng krimen. So yun po ang ibig sabihin po ng number 1. Number 2 po, when an offense has just been committed and he has a probable cause to believe based on personal knowledge of facts and circumstances that the person to be arrested has committed it. Ibig sabihin po, ito po yung tinatawag po nating doctrine of hot pursuit. Sabihin, wala ka doon, hindi mo kita yung pangyayari. Pero, based on your personal knowledge, na sa naabutan mo na yung taong aarestuhin mo ang siyang gumawa ng krimen. Ang isang halimbawa po nito, dumating ka, nakita mo si Pedro may hawak na kutsilyo. Yung kutsilyo duguan, pati yung kamay niya. Sa di kalayuan, nandun si Juan, nakahandusay, tadtad ng saksak sa katawan. So magkakaroon ka ngayon ng personal knowledge na si Pedro ang sumaksak kay Juan. So sa mga ganung sitwasyon po, pwede mong arestuhin si Pedro. So yun po ang ibig sabihin ng number 2. Number 3 po tayo. When the person to be arrested is a prisoner who has escaped from a penal establishment or place he is serving final judgment or temporarily confined while his case is pending or has escaped while being transferred from one confinement to another. Sabihin po nitong number 3, ito po yung mga takas na bilanggo
or yung tinatawag po natin ngayon na PDL, Person Deprived of Liberty. So pwede po natin silang arestuhin o hulihin kapag nakita po natin sila. So yan po yung tatlong circumstances or pangyayari na kung saan pwede tayong mang-aresto. So ano pong ating gagawin bago tayo mag-aresto? Sabi po dito sa Section 3, Method of Arrest. When making an arrest, the watchman, security guard, or private detective shall inform the person to be arrested of the intention to arrest him and cause of the arrest, unless the person to be arrested is then engaged in the commission of an offense, or after an escape or flees, or forcibly resist before the person making the arrest has opportunity so to inform him, or when giving of such information will imperil the arrest. So ang gagawin po natin, kung tayo mang-aresto ng tao, i-inform po muna natin yung taong ating aarestuhin, yung dahilan ng ating gagawing pag-aresto sa kanya. Halimbawa po, ikaw ay na-citizen's arrest ko dahil sa iyong salang pagsaksak kay Pedro, at huwag kang tatakas dahil tumawag na ako ng pulis, parating na ang pulis. So halimbawa lang po yun. At yun po ay kung may pagkakataon po tayo na sabihan siya. Kasi minsan po mayroon pong pangyayari na yung ating aarestuhin ay nanlalaban o nagpupumiglas o gustong tumakas o kaya kasalukuyang gumagawa po ng pananaksak. So wala na po tayong pagkakataon doon para masabihan. Arestuhin na po natin agad siya. So yun po. So pagkatapos naman po natin na mang-aresto, ano naman po ang susunod po nating gagawin? Sabi po dito sa Section 4, Duty of Security Guard Making Arrest. Any security guard making arrest shall immediately turn over the person arrested to the nearest peace officer, police outpost or headquarters for custody and appropriate action, or he may without necessary delay and within the time prescribed in Article 125 of the Revised Penal Code as amended, take the person arrested to the proper court of law or judge for such action as they may deem proper to take. Ang gagawin po natin pagkatapos po nating mang-aresto, atin po silang dadalhin sa security office, kukuha po ng information, inform po natin yung ating agency, inform po natin yung ating kliyente. Pagkatapos po ay dalhin na po agad natin siya sa pinakamalapit na police station or headquarters dahil hindi po natin pwedeng patagalin sa ating custody ang ating inaresto. Dahil baka po tayo ma-charge ng illegal detention. Dahil bawat offense po ay mayroon pong reglementary period. So yan po, maraming salamat po muli sa inyo. Sana po ay nakadagdag kaalaman po sa inyo at hanggang sa muli po.